Sa mundong ating ginagalawan, ang bawat isa ay merong tungkulin at may mga kilos na naaayon sa kung ano ang kailangang gawin dahil kailangan. May mga bagay na sa unang tingin ay mapapatanong ka at hindi mo ito kaagad na lubos na mauunawaan. Subalit kung iyong susuriin o kung ikaw ay magtatanong, mapapasabi ka na lang na, kaya pala, ang galing ah. Marami sa ating bansa ay merong mga kakaibang nilalang ng Diyos. At kapag sila ay iyong nakita, ay talaga namang ikaw ay magugulat at mapapatanong kung paano nangyari iyon. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang mga natatanging hayop na iyong ikagugulat na meron pala nito sa ating bansang Pilipinas. Kaya, let's go and watch this. May napapansin ka ba sa mga ibong ito? Tila nalagas ang kanilang mga buhok. Parang kahawig nila ang anyo ng manok kapag ito ay malapit ng lutuin. Iisipin mong parang nakakalbo ang ibong ito. Subalit ganito talaga ang kanilang itsura at wala silang balahibo sa kanilang ulo. Ang tawag sa kanila ay coleto bird. Dahil sa kakaibang anyo nito, may mga taong nahihilig na gawin itong pet. Matalino din daw ang mga coleto birds at binansagan silang crowd pleaser dahil sa mga kapansin-pansin na mga tunog na kaya nilang likhain. Sa Pilipinas lang ito makikita, kaya tinawag itong endemic animals. Kahit nagsaliksik na ang mga eksperto, wala silang nakitang ganitong uri ng ibon sa ibang bansa, tanging sa Pilipinas lamang. Madalas makita ang mga coleto birds sa Luzon, Mindoro, Samar, Panay, Negros, Cebu, Bohol, Mindanao at Sulu Archipelago. Ang mga lokal ay tinatawag silang saling. Dahil tanging sa Pilipinas lamang ito matatagpuan, ipinagbabawal na ng batas ang paghuli sa mga coleto birds. Mahilig ka bang kumain ng pork? Alam na alam mo ang itsura nito, lalo na kapag ito ay buhay pa. Bagamat may kaunting balahibo, makinis ang balat ng pork. Subalit ibahin mo ang Palawan bearded pig. Pinangingilagan ito dahil sa kakaiba nitong anyo. Ito ay may malagong bigote at ang balat ay medyo may kaitiman. May timbang ito na 150 kilos. At ang taas ay 3.3 feet. Kaya sa unang kita mo, matatakot ka at iisipin mong mabangis na hayop ito. Tanging sa Palawan, Balabac at Calamian lamang matatagpuan ang ganitong uri ng baboy. Sila ay endemic din at hindi mo matatagpuan sa ibang bansa. Hindi tulad ng Palawan bearded pig at coleto bird, ang red crossbill ay pwede mo rin makita sa North America at Europe. Kadalasan silang lumalagi sa malamig na lugar at kung saan ay maraming pine tree. Kung magtutungo ka sa Baguio at Cordillera, doon mo sila makikita. Kakaiba ang ibong ito dahil sa forma ng kanilang mga tuka. Hindi magkalapat ang itaas na bahagi ng tuka sa ibabang bahagi. At ang mga dulo ay pawang magkasalungat sa isa't isa. Kung titingnan mo ang kanilang tuka, para bang ito ay naaksidente dahil hindi naglalapat ang isa't isa at ang mga ito ay baliko. Ayon sa mga dalubhasa, ang forma ng mga tuka ng red crossbill ay nakakatulong upang madali nilang makuha ang mga buto na nasa loob ng pine tree. Mas malaki ng kaunti ang red crossbill kumpara sa Maya bird. Ang kanilang haba ay umaabot lamang ng hanggang 14 centimeters. Sa mga taong sanay makakita ng bayawak, kabisado nilang ang pagkain nito ang mga insekto, crustacean, mollusk, isda, amphibian tulad ng palaka, ibon, maliliit na mammals tulad ng bubwit, at iba pang reptiles na kaya nilang lunukin. Subalit ibahin mo ang mga monitor lizard na makikita mo sa Southern Luzon, Catanduanes at Polillo Island.
Ito ay ang mga Gray's monitor lizard. Tinatawag din nila itong butaan. Kakaibang uri sila ng monitor lizard dahil tanging sila lamang ang nahihilig sa pagkain ng mga prutas, lalo na ang pagkain ng ubas. Sila lamang ang species ng monitor lizard na tinatawag na fruit-eating animals. Bagamat kinokonsidera na main diet nila ang prutas, paminsan-minsan ay kumakain din ng maliliit na alimasag, itlog ng ibon, snail, gagamba at ibang insekto ang Gray's monitor lizard. Tanging sa Pilipinas lamang natatagpuan ang Gray's monitor lizard. Kabilang na sa endangered species ang ganitong uri ng bayawak, kaya bawal itong hulihin. At dahil natatangi sila dahil sila ay fruit-eating animals, tumutulong ang ibang zoo sa ibang bansa upang dumaming muli ang bilang ng mga Gray's monitor lizard. Ang mga zoo tulad ng San Diego Zoo, Los Angeles Zoo at Bronx Zoo ay pawang nag-aalaga na ng ganitong klase ng bayawak upang mapreserba ang kanilang lahi. Sikat ang Luzon, lalo na sa Palawan, kung ang pag-uusapan ay butiki. Makikita mo dito ang hindi pangkaraniwang butiki dahil ang mga ito ay tila kayang lumipad sa ere. Dahil sa tila pakpak nito sa tagiliran ng kanyang katawan, nagagawa nitong makapag-glide sa hangin. Ang malapad na balat sa kanilang tagiliran ay tinatawag na patadya. Ang mga flying lizard ay nagpapalipat-lipat sa mga sanga ng matataas na mga puno sa kagubatan. Makikita rin ang ganitong uri ng butiki sa Mindanao, bundok ng Sierra Madre, at Subic Bay dahil maraming gubat doon. Ang karaniwang laki ng mga butiking ito ay 8 inches at ang iba ay umaabot ang haba hanggang 14 inches. Dahil sa kakaibang ikinikilos ng mga flying lizard, binansagan din silang flying dragon. Ang isa pa sa uri ng hayop na kayang makapag-glide sa hangin ay ang harlequin tree frog. Lumalagi sila sa matataas na puno at doon ay nagpapalipat-lipat upang makahanap ng pagkain. Ang kanilang paa ay merong sobrang balat o web feet na nakakatulong sa kanilang pag-glide sa ere. Mas malalaki ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Umaabot ang laki ng babae hanggang 2.2 to 2.8 inches. Samantala ang lalaking harlequin tree frog ay umaabot lamang ng 1.5 to 2 inches. Maraming ganitong uri ng palaka sa Mount Makiling, Mindanao, Negros at Bohol. Ang mga palaka ay kayang palakihin ang kanilang leeg upang magkaroon ng hangin at nang sila ay makalika ng mas malakas na tunog. Kadalasang nag-iingay ang mga palaka kapag sumasapit na ang breeding season. Nagpapapansin ang mga ito upang lumapit sa kanila ang kanilang kapareha. Katulad ng mga palaka, may isang uri ng hayop na katulad ng ganitong estilo. Bagamat hindi sila lumilikha ng malalakas na ingay, ang kanilang leeg ay kaya nilang palubuhin na kapag nakita mo ay iisipin mong parang puputok o namamaga. Ganito ang ginagawa ng mga lalaking frigate bird kapag gusto silang mapansin ng mga babae. Ang lumulobong parte sa kanilang leeg ay tinatawag na gular sac. Talagang nakakaagaw ng pansin ang lumulobo nitong leeg dahil kulay pula ito na parabang balloon. Ang mga frigate bird ay hindi likas na nagmula sa Pilipinas, subalit madalas silang nakikita sa mga dalampasigan lalo na sa Sulu Sea at Palawan. Sila ay mga migratory birds na bumibisita sa Pilipinas tuwing sasapit ang buwan ng June hanggang October. Lumilikas sila sa kanilang lugar tuwing sasapit ang taglamig at naging paborito na nila ang lugar ng Pilipinas bilang lugar bakasyunan dahil sa tropikal nitong klima. Bukod sa mainam na temperatura sa Pilipinas, marami din silang nahahanap na pagkain sa mga dalampasigan ng bansa. Sa unang tingin, aakalain mong nanggaling sa ibang planeta ang ibong ito. Taliwas sa normal na ibon na may 2 paa lamang, ang ibong ito ay tila may napakaraming paa. Magugulat ka pa nga dahil lahat ng paa ay gumagalaw. Ang ibong ito ay tinatawag na lotus bird. Sa totoo lang,
Ang ibong ito ay meron lamang 2 paa. Ang mga maliliit na paa na nakikita natin na nakadungaw sa kanyang tiyan ay mga paa ng kanyang mga sisiw. Defense mechanism ng lotus bird na itago sa kanyang tiyan ang kanyang mga anak upang madali silang magpalipat-lipat ng lugar at upang mabilis din silang makatakas mula sa mga predators. Kapag ligtas na ang lugar, bumababa ang mga sisiw mula sa tiyan ng nanay. Pupukaw ng iyong atensyon ang tinatawag na Philippine frogmouth dahil sa kanilang malapad na tuka. Nakikita sila sa ilang parte ng Luzon, Mindanao at Leyte. Hindi mo sila makikita tuwing umaga dahil napakagaling nilang magbalat kayo. Ang kanila kasing balahibo ay halos kasing kulay at kaparehas ng pattern ng mga punong kahoy. Tuwing umaga, sila ay nagpapahinga sa mga puno at halos hindi gumagalaw. Ang ilan sa kanila ay makikita mong nakabukas ng kaunti ang mga mata na para bang nagtataray. Sila ay nocturnal animals kaya pagsapit ng gabi, magsisimula na silang maghanap ng insekto sa paligid bilang kanilang pagkain. Sino sa inyo ang hindi takot sa mga paniki? Kapag madilim, mapagkakamalan mong isang malaking paniki o isang aswang ang isang uri ng hayop na matatagpuan sa Mindanao, Bohol, Samar at Leyte. Ito ay ang flying lemur at ang tawag sa kanila sa Pilipinas ay kagwang. Ang haba ng kanilang katawan ay umaabot lamang ng 15 inches at ang bigat ay 1.7 kilos. Subalit kapag nakabukas na ang mga paa at kamay nito ay nagmumukha itong malaking paniki dahil sa ekstrang balat na tinatawag na patagium. Bagamat hindi nakakalipad ang mga flying lemur ng tulad ng ginagawa ng mga ibon, kayang tumagal sa ere ng mga flying lemur dahil sa kanilang extra skin. Nakakapag-glide sila sa ere at nakakarating sa malayong distansya o 100 meters upang magpalipat-lipat sa mga punong kahoy sa kagubatan. Napapansin ng mga dalubhasa na kumukonti na ang bilang ng mga ito dahil sa patuloy na pagkasira o pagkaubos ng ilang mga kagubatan. Nocturnal animals ang flying lemur. Tulog sila sa umaga at sa gabi sila naghahanap ng pagkain. Hindi tulad ng paniki na sumisipsip ng dugo ng biktima, ang Philippine flying lemur ay herbivore. Pawang mga dahon, bulaklak at katas ng prutas ang kinakain ito. Dahil mailap ang mga hayop na ito, hindi sila umiinom sa mga katubigan sa paligid. Sa halip, ang mga hamog o droplets ng tubig sa mga dahon ay nagsisilbi nilang tubig tuwing sila ay nauuhaw. Sa mundong ating ginagalawan, ang bawat isa ay merong tungkulin at may mga kilos na naaayon sa kung ano ang kailangan gawin upang mabuhay. May mga bagay na sa unang tingin ay mapapatanong ka at hindi mo ito kaagad na lubos na mauunawaan. Subalit kung iyong susuriin o kung ikaw ay magtatanong, mapapasabi ka na lang na, kaya pala, ang galing ah.